interpret that law. Ilan na lang ba? Kung sasabihin ng Supreme Court, counted pa rin yung nagtatago, counted pa rin yung dalawang nakakulong. Then is still 16. But for me, ako personally, 16. Ano yung mahirap na intindihin doon? Oh, 16. Wala mahirap intindihin doon, Brad. Naiintindihan kita, ha? So, malinaw na, ha? Wala nang bawian to. Kahit na maglatag sila ng sandamukal na maleta sa Senado, wala nang bawian. Na dapat 16 na boto para ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Sang-ayon daw ho. Itong si Ping Lacson Boytago, doon sa sinabi nitong si Presiding Officer Chis Escudero na 2/3, 16 ho ang kailangan para ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Sinusugan naman ho nitong si Eric Sylvester, yaang sinabi na yan itong si Chis Escudero. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan, at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, bumanat na naman ho itong si Ping Lacson Boytago. Kesyo, hindi ako tutol. Bagkus, nakikisa ako sa pananaw na dapat 16 ang bilang sa ngayon kahit may nakakulong at nagtatago. Maliwanag ho yun, mga kababayan. No? Ngayon, no, sang-ayon daw sila ngayon. O baka naman pagka naglatag sila ng maleta dyan sa Senado, biglang mag-iba isip nyo, ha? Hinaano lang natin, kumbaga, kinaklaro na natin dito sa PH Update. Karamihan ng mga senador, sang-ayon, majority na dalawa na to. Erwin Tulfo at Tuta Soto ay Ping Lacson Boytago. Itong grupo ng minority, given na ho yan. Hindi ho sila sang-ayon dyan sa gustong mangyari na yan nung ibang mga siraulong senador na gustong bawasan ng threshold para ma-impeach itong si VP Sara. Pakinggan muna natin itong si Erich bago tayo magtuloy-tuloy, no? My opinion there is just like the majority of us, then it has to be 16. Malinaw, ha? Malinaw. Para sa Malacanang, 16. Pagalawin nyo yung baso. Pagalawin. Hindi nyo ata pinapagalaw yung baso sinasabi ko siya, pagalawin nyo yung baso para magbago ng opinyon itong mga to. Hindi na magbabago yan. Ganyan lang naman ng mga politiko sa Pilipinas pagka sinabi nila maya-maya. Base sa pinaka-latest na pwede palang bawasan. Di ba? Ganyan lang naman sila. Ngayon pa lang inahanda ko na ho kayo sa mga posibleng mangyari dito sa mga testimonya na to ng mga senador na to, ha? It cannot be 14. It cannot be 14. Cannot be 13. Sabi po, 13. Ang tanong, maganda ba? Kung may question po dyan, Ang tanong, matindi ba? then let's that person go to the Supreme Court and question. Kasi may nagsasabi, paano yan? Yung tatlo, wala na. 21 na lang kayo. Dapat mabawasan na. It is not for us to decide. Let the Supreme Court, they're the ones, who will make the decision. They are there to interpret the law. Kami po, ng mga mambabatas, we just, pass laws. Ito ba? Pero pag i-interpret po ng batas, nandiyan po yung mga magistrado. So, kung may nagkikusyo po, kasi our stand right now, the majority of us, let's leave it at 16 because that's what the law says. It says 2/3 of all members. It did not say paano kung nakakulong. Malinaw, ha? Baka hindi pinapagalaw ng Malacanang yung baso. I-comment sa baba, #pagalawin ng baso. Pagalawin ng baso. Pagulungin ng maleta. #pagulungin ng maleta. I-comment nyo sa baba. Baka hindi pa pinapagulong yung maleta. Kaya ganito sinasabi nitong mga to. You did not say that. You did not specify. So let Supreme Court interpret that law. Ilan na lang ba? Kung sasabihin ng Supreme Court, counted pa rin yung nagtatago. Counted pa rin yung dalawang nakakulong. Then is still 16. But for me, ako personally, 16. Anong mahirap na intindihin doon? 16. Wala mahirap intindihin doon, Brad. Naiintindihan kita, ha? Baka, alangan naman, di ba? Alangan, impeachment yan. Alangan naman hindi pagulungin yung mga maleta. Dapat gumulong yung mga maleta para matuldukan na yung issue na yan. Eto, lipat muna tayo dito kay yan. Sinasabi ko sa'yo, ha? Sinasabi ko sa'yo. Sinasabi ko na yan sa'yo, Win Gatchalian. Di ba sabi ko sa'yo, bumaba ka dyan, magiging tampulan ka lang ng tukso dyan.
pagtitripan ka lang ng ating mga kababayan, tingnan nyo ho to. Alam nyo ho yung mga nagsasalita. Pagka merong speaker tapos dun sa baba merong nagsasaying language. Yan na lang daw ang dapat gawin itong si pangalan to. Itong si Win Gatchalian habang nagsasalita itong si Chis Escudero. Sa bagay, base doon sa nakita natin, hindi ho birong maging presiding officer. Base sa kasalukuyang komposisyon ng Senado, tatlo lang ang nakikita nating posibleng maging presiding officer dyan. Una si Chis, si SP Cayetano, at itong si Senator Rodante Marcoleta. At itong si Pia Cayetano. Maliban doon, wala na ho tayong nakikita na pwede si Kiko Pangilinan hindi po pwede doon. Baka sumigaw siya na sumigaw, mahirap na. Maninigaw yun eh. Di ba? Yung apat na yun, Rodante Marcoleta, Alan Cayetano, Chis Escudero, Pia Cayetano. Yun lang apat na yun. At sa base sa kasalukuyang komposisyon ng Senado, yung tatlo na nakikita natin na posibleng tumayo bilang presiding officer, nasa minority sa grupo ni SP Cayetano. Yung isa lamang at palagay din natin boboto ito ng acquittal para dito kay VP Sara, ito si Chis Escudero. Ramdam ko. Ito ano pa kayo mga larawan. Naging flower base ka na. Pambihira. Ginawa kang flower base. Flower base ba yan? Ginawa kang snow globe. Pambihira mga kababayan. Basta kalokohan, Pilipino number 1. Di ba? Basta kalokohan, ginawang taga-paypay, taga-bigay ng kape. Ginawa ka naman ditong flower. Ito ang flower base. Di ba? Hindi ako may gawa niyan. Kumbaga, kinumpile nung ibang mga makukulit sa social media, itong mga larawan na to. Ano na naman to? Pambihira ka talaga. Tinubuan ka na ng orchids. Tinubuan ka na ng bulaklak. Paano kasi hindi ka gumagal, nakatanga ka lang, doon ka sa baba, doon ka tumanga, walang problema. Diba? Yan ang ganchilyo naman ho siya dito. Cross stitch, ganchilyo, lahat na lang. Pambihira. Dito naglaro siya ng laruan pambata. Tingnan nyo naman kaloloko ang mga Pilipino. Basta kalokohan, Pilipino number. Meron pa ho dito. Ito. Ito ang pinakaikanga, ito ng sukdulan sa kalukuhan ng ating mga kababayan. Panoorin ho natin to. Matindi tong si Ito talagang si Win. Sinasabi ko na sa iyan. Umalis ka dyan. Diba? Game. Tingnan nyo naman yan. Ginawa ho siyang taga-makeup. Ayan bagay. Ang kukulit ng mga kababayan natin. Basta kalokohan. Diba? Yan. Ganyan. Lagay ko na lang ho dito to ha. Dito sa bandang taas. Tapos habang pinapakinggan natin, itong si Sherlito Banayo, sa kanyang pagka-analisa o pagkilatis sa una at ikalawang araw ng impeachment trial ni VP Sara dyan sa Senado. Ngayon siguro maniwala ka na sa akin, Win Gatchalian, na bumaba ka na dyan sa podium at bigay mo na kay Chis Escudero yan. Kung hindi mo rin naman kaya, ilang beses siya nagsalita kahapon, siguro nag-ano siya, "Ma'am, may I go out?" Favorite ko yan eh. Diba? Mag-aaral ako, "Ma'am, may I go out?" Diba? Makakasegue ka sa labas eh, diba? Tapos huwag ka na bumalik. Yung bag mo, tapon mo na doon sa bintana, tapos "Ma'am, may I go out?" Uwi ka na, diba? Laro ka na. Ganun ang yun, technique yun. Sa mga bata, yun ang gawin nyo. Pagiging magaling kayong estudyante. Okay? Tapon sa bintana yung bag. Pag may I go out, kunin yung bag. Wala na, maglakwatsa ka na. Chill. Diba? Papunta ko tayo kay Sherlito Banayo. Okay? Opo, sa nakalipas po na 2 araw sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, ano po yung mga pauna ninyong assessment po, sir? Well, unang-una,
merong mga prejudicial issues or tawagin na nating threshold issues. Yun ang ginamit ng ating mga senator judges. Unang-una, yung tungkol sa presiding, sino nag-preside, no? Sapagkat dalawa ang opinion dyan. Yung isa nang hinuhugot dun sa talakayan dun sa constitutional talakayan ng mga miyembro o mga delegado dun sa Constitutional Commission na siyang humubog ng 1987 Constitution, na parang malinaw na sinasabi na kung hindi rin lamang presidente, kasi pagkat specific doon na pag presidente ang tinatry sa impeachment trial, kailangan Chief Justice ang maging presiding officer. On the other hand, because every other impeachable officer, kung sino ang namumuno ng Senado, at yun ang Senate President. But of course, that was given, ni-resolve yun na majority vote. Palagay ko, kung di ako nagkakamali, meron na si Attorney Torreon yata, dumulog na sa Supreme Court tungkol sa issue na yun. No? So hintayin na lang natin kung ano ang kahihinatnan. No? Ba't dumulog pa si Atty. Torion? Kung hindi na rin naman kini-question, dapat tinayaan na natin. Kung wala rin lang naman kumi-question sa prosecution o yung ibang mga progressive grupo, ay, kumbaga, nagpapasailalim ako sa galing nitong si Atty. Torion, di ba? Ganun lang naman ho yun. Nagpapasailalim ako sa galing nitong si Atty. Torion. Ano niya yan? Kumbaga, hindi ka naman abogado PH, bakit mo kinukontra si Atty. Torion? Hindi ko kinukontra si Atty. Torion. Atty. Torion number 1. Noong wala tayo sa lugar para questionin o tanungin kung ano man ang pinaplano ni Atty. Torion, di ba? Kung ano man yung ginawa niyang pagdulog sa Korte Suprema, hindi ho natin alam baka tapos na impeachment, bukas doon pa lang resolbahin ng Korte Suprema yan. Ngayon, pagka inuna ng Korte Suprema yan, alam na this. Di ba? Alam na this. At kung sakaling paborable, doon sa mga prosecution, niya ang ginawa ni Atty. Torion, alam na this. Dari tayo. Kaya nyo na. Pwede bang i-withdraw yun? Yung pera, i-withdraw. Kaso na iniharap sa Korte Suprema. But on the other hand, naiintindihan din naman natin siguro sapagkat especially dun sa first day of hearing, nakita naman natin na kung basta gamay na gamay ni Senator Chis Escudero yung pagpipreside, yung proceedings nung trial, no? Kasi nga abogado siya at aminin natin bagamat hindi naman natin tinatawaran ang talino ni Sherwin Gatchalian, Senate President Gatchalian, talagang yung trial na ganyan, kailangan at your fingertips yung rules of court, rules of procedure, and all that. No? So, ako personally, wala akong tutol except kung merong constitutional issue na involved. Wala akong tutol sa pag-preside ni Senator Chis Escudero. Bagaman, ayan sir, at least, di ba? Baka yung trip nito, kaya wala siyang nakakatuloy yung babae. Baka pagka natutulog yung mga girlfriend niya, yung mga makeup, yung pinakikialaman niya. Di ba, nag-inom na kayo, di ba, nagpahiwatig na siya, tara, mag-inom. Linasing ni Bing. Ngayon pala papakialaman niya yung lipstick at saka yung makeup. Yung blush on. Walang yaka, Win. Lalastingin mo yung mga chicks tapos gagamitin mo lang pala yung makeup nila at saka lipstick. Pambihirang yan. Kaya wala ka nakakatulo yan. Kaya hanggang ngayon single ka eh. Yaka. merong isang Ang nagyaya pa, babae. Tara mag-inom tayo, Win. Sige no, sabi niya, chance ko na to. Ang chance pala niya para gamitin yung lipstick tsaka blush on. Pambira ka, Win. Ayusin mo, ha? isang agam-agam, lalo na yung mga nagdududa kay Senator Chis Escudero dahil nasangkot siya ng mga testigo na humarap pa sa Blue Ribbon Committee sa flood control scandals. At di umano ay batay sa mga testimonyang lumabas dun sa Blue Ribbon
committee hearings, dinadawit siya na nakatanggap siya doon sa mga male-maleta o sabihin na natin kung ano man ang mga amounts doon sa flood control scandal. Yan. Na ibig sabihin, kung ikaw ay merong sword of Damocles ang Malacanang sa ibabaw ng iyong ulo, no, na pwede kang ma-pressure. Yun ang nakakatakot kung hindi panatag ang loob ng iba kay Senator Chis Escudero. But in fairness, base sa as of today, ika nga, yung sword of Damocles hindi pa ginagamit ng mga siraulo sa Malacanang. fairness to the person, naging patas, naging fair ang kanyang handling so far nitong impeachment trial. Opo. And doon po naman Baka hindi pa binabagsak yung sword of Damocles. sa threshold, no, sa pag convict na sa isang impeachable official, wala na po ba tayong dapat na pag-usapan doon? Kasi sa unang araw nagbigay na ng pahayag ang mismong presiding officer. Sa ikalawang araw na raise ulit pero same pa rin yung paninindigan. Sir Lito? Yeah, palagay ko malinaw 'yon, ano, sapagkat talaga namang wala namang mahirap namang kung sinasabi nila na yung forthwith dati maraming interpretasyon, ito mahirap na i-interpret mo kasi malinaw 2/3 of all the members of the Senate to convict. So kung wala ka nung 16 out of 24, no? Sapagkat maliba kung mamatay ang isang senador, mag-resign, Mag-resign, oo. Sabi o ko sa di inyo kaya eh. itanggalin, i-expel ng Congress, na Senado, na kailangan din ng 2/3 vote to expel, mananatiling 24 members ang Senado. Kaya yan nakakulong, kaya yan nagtatago, whatever it is, the fact is they are still senators. No? So, idulog man yan ng prosecution o ng kung sino man sa Korte Suprema, palagay ko, malinaw sa ating mga senator judges na they have to comply with the 16 number to convict. Opo. And dapat na bang mahinto itong mga debate ukol dito? Kasi hanggang ngayon meron pang nabubuhay ulit na mga debate mula pa rin sa mga sinasabing legal luminary experts ukol po dito, Sir Lito. Parang alam mo yung parang merong silang mina-mindset nila ang taong bayan para dito, para sa mga tangka sa hinaharap ba? Alam mo Admar, all of what we've been seeing is mind-setting, no? Mind On the conditioning, part oo. of the prosecution. Mula pa doon sa mini trial, di umano, o tinatawag na mini trial doon sa Justice Committee. Makikita mo halimbawa, yung tula ni Jervil, ni Congresswoman Jervil Luistro. Di naman siya nagbibigay ng opening statement, tumutula siya kahapon. Oo. No? Na para bang hindi niya ina-address yung mga senator judges. Ang ina-address niya yung gallery. Wika nga, she was speaking to the gallery. And in this case, the gallery was not the 200 people inside the Senate session hall, but the people who were watching on television, in their cell phones, lahat-lahat ng nakikinig sa radyo, sa teleradyo, yun ang kanyang ina-address. So lahat yan propaganda. Pati yung pagsuot ng pula nga, sabi ng isang kaibigan ko, bloodbath red ang suot ni Congresswoman Luistro, no? Na para bang talaga makikita mo lahat sila, no? Even yung ngayong araw na ito, no? Parang ang ina-address nila yung gusto nilang kunin na siraan si Vice President Inday Sara without bothering about the niceties of a trial, no? Dahil ang laban nila rito, kung hindi rin nila mako-convict, sisiraan nila na sisiraan, no? Kaya yun ang kanilang punto de vista. As compared to yung abogado, yung lead lawyer, si attorney Sheila ba yun? Season, no? Na nakita nating very straightforward, very business-like, no? Para siyang nasa korte at pinasok niya isa-isa yung mga gusto niyang ilantad sa senator judges
at from the senator judges to the public, very business-like, no? Dapat ganun eh. Ang kaso nga, ang intensyon ng kabila ay propaganda more than anything else. Opo, at ito rin yung tila kapansin-pansin at nag-o-object dito yung sa panig ng depensa kasi may mga laging mga opening statement bago pa man ang pagpe-present, meron agad na mga parang alam niyo yung meron pang mga komento, dagdag, Sir Lito. Tama, yung kanina, yung kay Congressman Lawrence Defensor ng Iloilo, no? Kailangan pa ba ng pasakalye? Tatawagin mo lang yung witness at tatanungin mo kung ano yung kanyang kaalaman tungkol sa kaso. Bakit kailangan pang pati yung sa Tacloban na barilan, pati yung kung ano-anong, you know, you can see na talagang they're trying to condemn, no, the vice president in the public mind, no? Because one, baka natatakot sila hindi nila kayang makuha yung 16 na number of votes to convict. Or pangalawa, kung ganun, magpakaganon man, ang kanilang other option ay siraan ng siraan si Vice President Inday Sara in the hope na bumaba ang kanyang popularity o pagtanggap sa kanya ng taong bayan, ang simpatya ng taong bayan sa kanya para sa darating na halalan naman sa 2028. Opo, doon naman po sa pag-play ng buong video o di kaya yung spliced video o yung part lang ng video, ano naman po ang basa nyo po dito, Sir Lito? Alam mo kasi, Admar, halos lahat naman tayo napanood na natin, no? Wow. Yung video nung nagalit si Vice President Sara Duterte do sa ginawa sa kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez, no? Nakita rin natin na yung mga meron talaga siya mga patutsada na parang naiinis siya kay Pangulong Bongbong Marcos, na yun naman ay mga natural na expression sa isang taong galit, sa isang taong nagkikimkim ng sama ng loob dahil she was betrayed, no? Kung basta she was treacherously betrayed, no? So, yung paghingi ng buong 2 hour and ano ba yun? 2 hour and 18 minutes ba yun na ano, ay ang punto de vista ng defense na nakikita ko ay para ipakita nga yung konteksto. Bakit siya nakapagsalita ng ganoon? Ano yung mga circumstances prior to the event do sa kanyang 2 minute and 8 seconds na pinakitang bugso ng damdamin, sabihin na natin, no? Ano yung naka-trigger, wika nga, nitong ganitong ano. Kaya yung sinasabi nung kanilang abogado ng defense, si Attorney Narvasa, na para to put in context, no, the 2 minute and 8-second part of that whole video. Opo, sa tingin nyo po, maipi-play din ito along the way, Sana interviewin niya interviewin si ano pangalan nun? Yung babae, yung sa News 5. Yung makulit mag-interview, yung nakikipagtalo. Kalimutan ko pangalan, yung pangit. Pagka hindi mo na lang pangalan, pangit na lang, no? Yung may interview niya si Prof. Malutikia. Regina. Kasi bagay, ilan lang naman pangit doon. Pagka may nakita kayong pangit, malamang sa malamang. Si Mayan Los Baños, nasa Senado. So, pangit din siya, kaso nasa Senado siya. So, hindi natin makikita sa studio, ang tambay sa studio, si Regina. Yun ang pangit. mas magiging productive ba? Lalo na sa side din ng depensa. Kasi ang punto nga nila, sabi nyo nga po, is malaman yung konteksto. Ukol nga po dito sa kung bakit nabanggit, bakit nabigkas yun ng Pangalawang Pangulo. Well, tingnan natin, sabi nila kanina, sa kanilang pag-cross-examine, hihingi nila yung buong 2-hour episode, no? But that is, we will see that because syempre, yung mga abogado ng defense,
gaya rin ng abogado ng prosecution. On a day-to-day basis, nagme-meeting yan at pinag-aaralan kung ano ang kanilang mga next moves, no? So that their performance during the trial will hew to their desired objective. Opo, no. Dito naman po sa mga pag-object ng depensa, no, ng abogado po ng depensa, ano naman po masasabi niyo po kasi naging sentro din ito ng debate sa online, hindi makausad-usad yung mga tanong na sabi naman ng mga netizen na bakit parang ini-emphasize yung pagpatay, pag nagbigkas na pagpatay, yung parang ganun, parte ba yun ng Talagang binibigyang diin, di ba? O, strategiya din, pero laging nang akala ko, ako lang nakapansin noon. Marami pala sa ating mga kababayan na nabuisit doon sa pagbanat na yun ng mga taga-prosecution. nag-o-object ito bawat salita ng prosekusyon. Ano mo po ang basa niyo po rito, Sir Lito? Yun na nga yung tinutumbok natin, Admar, na talagang on the part of the prosecution, they just want to condition the minds of the public. Na parang wala silang respeto actually dun sa 24 na senator, 20 lang yata sila kanina, na senator judges. Parang akala nila kaya nilang dalhin, no, i-condition din yung minds ng senator judges. Karamihan naman dyan may ulo, may utak, at karamihan ang mga iba dyan dumaan na sa 2 o isang impeachment trial nung in the past, no. So yung mga ganyan, par for the course yan lahat ng mga abogado talagang bubusisiin ang bawat dokumento, bawat papel, no. Importante yan kasi kung masalisihan ka ng isang fake na papel dun sa mga annexes at pagkatapos yun na naging Achilles heel mo, wika nga, no, madadali ka nang hindi mo. Kaya kailangan talaga masusi ang pag-aaral sa mga dokumento na hinaharap, no, sa trial na ito. Maging yung mga gawi ng depensa pinupuna din ng prosecution, like halimbawa wala namang kumbaga hindi naman wala namang sinasabi yung sa presiding officer, pero nagko-komento siya na nag-walk out, parang nagwo-walk out yung lead counsel ng kabila, pero tinatanggi naman ito ng depensa yung mga ganun, pati yun parte ng mga estratehiya nila para magkaroon ng naratibo sila na maiset, Sir Lito. Precisely. Can you imagine sitting in a trial for 4 hours straight? Di syempre, gusto mo rin naman mag-toilet break. Pati yun, pinalaki pa nung abogado, yung sino ba yung abogado nila? Ligutan, no? Attorney Ligutan, no? Speaking of Ligutan, teka lang. Asa si Ligutan? Ligutan, where are you? Eto si Ligutan. Akala niya tuwang-tuwa sa kanya yung mga netizen. Eto si Ligutan, mga kababayan. Ayun, Siya pala yung sumisinghot, hindi si Cheese. Ayan, Ayahan ko lang mag-play dyan, paikot-ikot. Habang ang nagsasalita itong si Sherlito Banayo, lagay ko lang dito yung ilong ni Ligutan. Naalala nyo nung nag-speech si Marcos Jr. sa UN. 'Di ba? Meron din tumutulo sa ilong niya. Kaya ako, na to mga to hindi na lang sila maletagang ngayon. Sa tingin ko, na sila, mga singhot gang na sila, pulburon gang na rin sila ngayon. No? Tingnan nyo naman yan. Pampalakas ng loob, pagka sininghot talagang yung confidence level mo to the roof, ganon. Pambihira, oo. Kita mong nitpicking. Tingnan mo na lang yung ginawa nitong si... Share nyo itong video na to para mapanood ng ating mga kababayan yung residue na umaagos sa ilong nito si Ligutan. Pambihira. Attorney Lorna Kapunan, no? Na dahil daw si Vice President Inday Sara ay nagpunta sa Senado, nag-manifest siya doon sa
mga senator judges through the presiding officer na si Senator Chis Escudero para lamang sabihin na balak nila dahil total nagpunta naman daw sa Senado pero hindi humarap sa trial kanina, balak daw nila na tawagin siya as a hostile witness. I see that is pure grandstanding. Why am I saying that? Kung may balak ka palang tawagin as a hostile witness si Vice President Inday Sara, bakit ite-telegraph mo yung plano mo this early? Di gusto mo lamang makita sa TV at gusto mo lamang na pumapel, malinaw na malinaw. Hindi ba dapat kung meron kayong ganong plano, huwag mo sabihin Secret. mo pagdating ng tamang oras. Kaya mabuti na lang kinorekt siya ng presiding officer na si Senator Chis Escudero. No? Kita mo, lahat na lang ng kanilang kilos, kung talagang titingnan mo, nakatuon lamang dun sa conditionin ang mind ng public. Pati yung kanina, yung kanila isa sa mga spokesman, daming lang spokesman, yung si Congressman Adyong, no? Zia Alonto Adyong. Nag-go-gloat at sinasabi panalo sila dahil ang dami daw ng mga objections ng depensa na na hindi sinustain ni makikita mo wala anditlit na bagay We're talking of a trial that will last for probably 92 days or even more, no? Pagkatapos para nagba-basketball na pumuntos ka ng isa cheer ka na ng cheer first quarter pa lamang naman, di ba? Yun ang halatang-halata sa kanila. Everything has been conditioning lang yan. Everything is intended only to demolish the Vice President's acceptance by the public. Sir, si Almar po ito. Ano po yung masasabi? Yes, Almar. Ano po masasabi niyo, sir, doon sa performance ng presiding judge kay Senator Judge Chis Escudero? Kasi kanina may na-interview ng SMNI si Attorney Panelo at pinalagan niya yung tila pagbibigay ng chance sa prosekusyon na magbigay pa ng opening statement, yung nabanggit nyo kanina na parang nagtutula at parang hinihikayat pa or ini-encourage pa yung mga taong bayan na parang pumanig sa kanila imbis na dapat maglatag na agad ng ebidensya at ipakilala yung witness. At sinabi ni Attorney Panelo, naging trial by propaganda na po yung nangyari kanina, sir. Well, tama si Attorney Sal Panelo dun sa kanyang obserbasyon na yon. Pagkat malinaw na malinaw, propaganda lang yung habol ni Congressman Defensor. Kaya lang in a trial like this, pagbigyan na natin, kuminsan, hayaan mo na silang pumuntos ng konti. Dahil, ano lang naman yan, pinagbigyan na lamang siguro. No? But yun na nga, all throughout this trial, bawat desisyon ng Senate Presiding Justice, in this case Senator Chis Escudero, pupulaan ng kabila at pupurihin ng kabila. Laging mangyayari yan, Kaya nga diyan may punto si Senator Alan Cayetano, although pina-strike sa record ni Senate President Win Gatchalian, yung binanggit nga niya na may parang sword of Damocles over the head of Senator Chis Escudero, dahil nga merong mga akusasyon sa kanya na mismo sa Blue Ribbon Committee ng Senado narinig at mayat maya sinasabi ng ombudsman na hinahanda na nila yung kaso, etc. Kaya parang may agam-agam ang natural ang depensa at ang mga supporters ni Vice President Inday Sara na baka kayang-kaya itong i-pressure ng Malacanang. Malinaw naman kasi pangingialam ng Malacanang dito. Huwag na tayong maglokohan. Unang-una, ang presidente mismo, kailangan ba niya magsalita tungkol dito sa impeachment? Na magsasabi pa siya na kung ako yan miski na sabihin ng mga abogado ko pupunta ako diyan. That is irrelevant for him because hindi siya dapat makialam diyan Pati itong spokesperson niya kanina naman si Auntie Claire na kung siya raw abogado
depensa, hihikayatin niya si Vice President Inday Sara. Sino ba naman kukuha sa kanyang abogado to begin with, no? I mean, Aray. kitang-kita, kumusta ano? Aray mo. Ibang klase talaga tong si Charlito Villay-Ebanayo. Ayos. Tinatrato nilang bobo ang mga tao eh. No? Yun ang nakakainis sa ginagawa ng prosecution panel at ng administrasyon. Sir, balikan ko lang yung threshold ng botohan na kasi nag-motion or nagbigay ng manifestation si Senator Ping Lacson at nabanggit nga niya na doon sa threshold dapat manatiling 16 kasi nabanggit din yun ni Senator Escudero before siya nag-preside at sinundan din ni Senator Pangilinan at binanggit niya, sinabi ni Senator Pangilinan na yung 16 votes na threshold pag-uusapan pa nila. So nakikita niyo po ba dito na maaaring magiging biktima na naman po ito ng bendalo kagaya ng ginawa nila ngayon nung pinakauna, sir? Yang issue na yan ay hindi nila kayang i-resolve by themselves. That will have to be resolved by the Supreme Court, who is the arbiter of constitutional issues, no? Sapagkat napaka-importante niyan, ano? Hindi nila maaring miski sa ratification ng treaty, lahat kailangan na dumaan yan sa panunuri ng Korte Suprema. At I'm sure darating yan sa Korte Suprema. For now, pumanatag na muna tayo na yan ang threshold, yan ang number of votes needed to convict, which is 16 votes. Tungkol naman po doon sa tanong kanina ni Senator Risa Ontiveros sa parang nagbigay na siya ng closing statement, na parang nabigyan na ng na verdict na nabigyan na ng hatol itong si Vice President Sara Duterte doon nga sa the way siya nagtanong kanina sa prosecution, sir. Actually, nagulat ako doon sapagkat dapat agad-agad nag-rule ang presiding officer na that was out of order. No, sapagkat yung question niya na do you think it is an impeachable, hindi talagang mali, no? Whether hindi ko lang alam kung scripted yon na trabaho, nag-script sila nung abogado ng prosecution na si Ligutan, mukhang hindi naman. Mukhang kasi si Senadora Risa naman maraming beses ng salita ng salita na parang kumbasa, no? Yun na nga yung kung matatandaan mo, Almar, di ba, sinitayan ni Senator Marcoleta na kasi nga, palibasa, hindi ka abogado or words to that effect, di ba? Kasi nga, yan ang nakakalungkot dito sa ating Senado. Lilima ang abogado. No? At boto tayo ng boto ng mga tao na hindi naman natin malaman kung sila ay kwalipikadong maging senador to begin with. Natatandaan ko nung unang beses akong bumoto para sa Senado, 8 lang noon ang binoboto Nung before martial law, right before martial law, bumoto ako para sa Senado. Lahat ng 8 na nanalo ay abogado at 6 dun sa mga natalo ay abogado rin, no? So makikita mo yung diferensya nung quality ng mga hinahalal nating senador nung araw, no, na matino pa ang ating saligang batas kaysa sa ngayon na pure popularity, pure celebrity status ang siyang namamayani sa pagpili ng taong bayan. Sir, balikan ko lang yung day 1 ng trial kasi binanggit ni Senator Pia Cayetano na once na nagsimula ng mali, matatapos ng mali. So nakikita niyo po ba na ito na yung parang kinatatakutan ng marami sa ating mga kababayan na talagang mahahatulan na si Vice President Sara Duterte, sir? Hindi naman. Ang dapat lang hilingin natin sa Korte Suprema ay agad-agad naman sanang magdesisyon sa mga issues na ganyan na hindi naman napakahirap desisyonan. Naiintindihan natin na ang Korte Suprema has to be very careful dahil ang kanilang decision ay batas. No? Whatever the Supreme Court says is the law, part of the law of the land. No? Kaya nga tinatawag silang gods of Padre Faura.
Pero sana naman nga, itong mga issue na ganito, agad-agad nang i-resolve. Whether it is in favor of the Senate, kasi Lupit ng pangalan, no? Gods of Padre Paura. Tigas pati yan. yung circumstances ng pag-amend nung rules ng That's- Senate ay questionable dahil 12 lang silang nandoon Solid. nung panahon na inamend nila ang rules ng Senado, hindi ba? So all of these things have to be taken into consideration, and knowing na napakahalaga nito, lahat tayo nakatuon dito sa impeachment trial, dapat agad-agad namang kumilos ang Korte Suprema. Sir, yung box na binibida ng prosekusyon, ay binalik na sa BIR. Yung ano masasabi mo dito, sir? Dapat lang. Pero dito makikita mo, propaganda value rin lang eh. Doon sa mga abogado naman, si Luistro, si De Lima, si Jokno, sino pa ba mga abogado doon, no? Alam naman nila ang rules ng BIR tungkol sa pagbubukas ng income tax returns ng miski na sinong Pilipino. Yan ay cloaked in confidentiality. Number 1. Number 2, alam din nila na ang Pangulo ng Pilipinas lamang ang siyang pwedeng mag-otorisa sa kanila para buksan o para ilahad ang income tax return ng isang Pilipino. So kung talagang gusto nila na yung magic box na yan, yung green box na yan, ay mabuksan, dapat doon pa lamang sa Justice Committee hearing, sumulat na sila sa Malacanang at humingi na sila ng permiso na buksan ito para itong si BIR Commissioner, ano ba apelyido niya, Mendoza ba yun? Hindi naman yung pupunta doon in compliance with the demand or the subpoena duces tecum of the Justice Committee. Kailangan siyang magpunta doon, kailangan niya sundin, pero alam din niya na ang batay sa batas hindi pwedeng basta buksan 'yan, no? So malinaw yung kaya nga sinabi ng mga senador, hindi pwede ibabalik namin 'yan, no? Sa tamang panahon at gumawa kayo balik natin yan sa BIR, let them be the one to decide what to do. Hindi trabaho ng senator judges na mangialam dyan sa ITRs na yan. Opo, si Admar po ito ulit, Sir Yes, Lito. Admar. Dito po sa impeachment na ito, nakikita niyo po ba na makakatulong din ito kay Vice President Sara Duterte? Kasi alam naman natin na siya po ay nagpahayag na natatakbo sa 2028. Ito bang impeachment trial na ito makakapag-solidify din lalo sa kanya pong kandidatura? Lalo na kung kanya pong mapatutunayan na siya ay inosente doon sa mga aligasyon laban sa kanya. Well, as a political analyst, Admar, napakalinaw sa akin na sa isang kumakandidato para sa panguluhan ng isang bansa, napaka-importante na makuha mo ang simpatya ng taong bayan, ng botante. At dito, kanya maganda yung kanyang ginawa kaninang umaga. Actually, bilib na bilib ako doon sa ginawa niya. Kaninang tanghali pala, yung pumunta siya saglit sa Senado at kinote lang si William Ernest Henley doon sa poem na Invictus, yung pinapamemorya sa atin nung tayo'y high school, na under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Yun lang, basically, pinaraphrase lang niya yun, no? Sapagkat alam niya ang intensyon lang talaga dito ay pukpukin siya ng pukpukin, banatan siya ng banatan, kaya sinabi niya, miski na duguan na ako, sa ending nga nung Invictus poem na yun ano sinabi doon? I am the master of my fate, I am the captain of my soul. It is a sign na una, naniniwala siya sa kanyang pagka-inosente sa mga paratang na ito. Pangalawa, na hindi siya susuko. Ayan ang mga, kaya tama-tama yon from a political standpoint, a political strategy standpoint, as well as from a communications standpoint, napakaganda nung ginawa ni Vice President Approve. Inday Sara na yun. Pero ang sa panig naman ng prosekusyon, parang nakikita nila na makaka-justify ito lalo doon sa aming claim na talagang marahas itong pangalawang pangulo, Sir Lito.
Sino bang congressman na nagsabi nun? Baka dapat basahin lang niya yung poem na Invictus, no? Para maintindihan niya kung ano yun. Baka hindi niya napag-aralan yun nung siya ay high school, no? Alam mo, yun ang problema eh. Maraming Tino yan nga. Yun na nga problema, Attorney Lito Banayo. Problema, tinatapon ko yung bag doon sa bintana. Kaya siguro isa ako doon sa mga hindi nakapag-aral dyan sa Invictus. Tino mo na lang. Ang Invictus. depensa, iisa ang spokesman, si Michael Powa, Attorney Michael Powa, na bagamat hindi ko naman siya kilala, di pa kami nagkikita, no? Hinahangaan ko dahil siya ay cool, he is very deliberate, he is very cautious about what he's saying. Tinutumbok niya ang issue, hindi siya nambobola. Samantalang makikita mo yung prosecution na sila, ilan ang kanilang spokesman? 5, 6, kung sino-sino nagsasalita para sa kanila, na kung minsan nagpapapogi lang, gusto lamang yung 2 minutes of fame, no? Or 2 seconds of fame, as we call it, no? Mema lang, may masabi lang, biski na hindi naman talaga pinag-isipan ng mabuti. Opo, doon po naman sa nabanggit na unbothered, no, na hinugot niya mula sa Invictus, Sir Lito, doon sa aura niya kanina, tumutugma ba, Sir Lito? Oo, hindi ba parang napaka-confident ng dating, no? Parang she's at peace with herself, at peace with the world. Hindi ba? Napakaganda ng yung alam mo Admar, pare-pareho naman tayong nasa communications. So, sanay naman tayo dun sa impact ng salita, ng demeanor, no? At kitang-kita natin no, na napakaganda ng dating niya, no? Para bang sinabing ito ba mamamatay tao? Yung klase, yung bang itsura na yan, mamamatay tao, no? I mean, they can interpret it however they want, no? But at the end of the day, makikita ng taong bayan na kampante siya, no? Confident siya sa trial na ito. Opo, and nakikita nyo rin ba na mapapadalas or parte lang din yon ng pagpapaboost sa moral ng depensa din? Alam nyo naman po, or tingin nyo hindi na rin nakantabay yung sa part ng depensa o prosecution sa mga pinag-uusapan sa mundo ng social media po, Sir Lito? Alam mo, ang explanation ni Michael Powa, si Vice President Inday Sara, talagang ganon na ayaw niyang gagambalain pa kayo. Kung gusto niya i-meeting yung kanyang defense team, siya ang pumunta imbis na papuntahin sila sa isang lugar. I have a personal experience with that, Admar. No? Mabuting mabanggit natin dito. Nung ako ay administrator ng National Food Authority, pumunta ako sa Davao. Mayor siya ng Davao nung panahon na yon. Ayan. Pumunta ako sa Yan, maganda yung kwento na yan. Davao para mag-inspeksyon. As is natural, as is customary, pag ikaw ay appointed official, pupunta ka sa syudad ng isang elective official, magko-courtesy call ka, hindi ba? Natural yun na, part of our political culture. So humingi ako sa kanya ng meeting, pupunta ako sa City Hall. Alam mo ginawa ni Vice President, Mayor Inday Sara noon, kasi daw may sakit yung kanyang panganay, pipilitin niya, medyo abala siya noon. Alam mo, siya ang nagpunta sa hotel ko. Siya ang nagpunta at doon kami nag-meeting sa lounge ng hotel. Imbis na ako ang papuntahin doon sa kanyang tanggapan, siya ang pumunta. Ako naman appointed official lang, siya elected official. No? Kita mo, ako naniniwala ako doon sa sinabi ni Michael Powa na dahil 2:00 nga mag-uumpisa na yung trial, kaya maaga pa nandoon na sila sa Senado at siya ang pumunta sa Senado para sila makausap. At kaya rin ayaw niya magsalita dahil ang pakay lang niya ay makausap yung kanyang defense panel. Opo. Tsaka yung mga statement din po, no, parang halimbawa pinupunan nila yung naging
statement ni Vice President Sara Duterte na hinugod doon nga sa Invictus. Tapos sila lang yung nagbuboost sa kanilang moral din sa panig ng prosecution. Nabanggit mga kanina na panay-puri sa kanilang naging performance. Panalo daw yung taong bayan, wagi daw yung taong bayan doon sa first day. Narinig na naman natin na nabanggit mga kanina na nagsabi nga na parang maganda kasi panay yung objection na overrule. Yun yung naging batayan. So kasama ito lahat sa mga pang-optics lamang po, Sir Lito. All of this is optics, no? Tawag ko nga dyan sa ginagawa nila, whistling in the dark, no? Palibasa alam nila matatalo sila, pinapalakas na lang nila ang loob nila at binobola na lang nila ang taong bayan. Isama na natin yung AVP. Alin? Yung AVP, yung audiovisual presentation na ginawa nila na pagpapakilala doon sa mga prosecution. Parang first time po bang sa dami po ng mga impeachment trial natin at saka mga kaso impeachment, ito ba yung first time na nakita mo na may ganong klase ng pamamaraan? Totoo. Yun na nga lahat propaganda. Pero there is something I noticed in this trial, ano? Ang mga abogado ni Vice President Inday Sara, lahat 50 years old and below, no? Halos kasing idara niya o mas bata sa kanya, except I think for one, no? Halos lahat kasing idara niya. Doon naman sa kabila, well, si Congresswoman Luistro, kaedad yan ni Sara, matanda ng buwan yata kay Inday Sara, no? Di nga. Kaidaran lang ni Luistro si VP Sara. Kala ko tita ni VP Sara si Luistro. Ang tanda ng itsura ni Luistro. Matanda rin ng isang taon or so dun sa lead lawyer ng depensa, no? Pero ang composition noong prosecution panel, well, si Lorna Capunan, 76 years old na yata yan. Si Laila De Lima, 66. Si Chel Jokno, 65. No? Puro sila mga medyo ano na, no? I'm just saying this not to ako naman may edad na rin, but just to see makikita natin sa darating na mga araw yung mental reflexes na makikita natin against yung mga batang abogado na nagpapakita ng kanilang husay versus yung mga sanay na daw na abogado, no, na parang kampante na sa kanilang kinalalagyan, no, dahil inabot na nila yung edad na sila ay made na. Kaya nakakatuwang panuurin, no, yung ginagawa ng mga abogado dito sa trial na ito. Huli na lang po, Sir Lito, maliban doon sa mga argumento na magkabilang panig, pati yung pasintabi na sa mga yung iba nababasa ko sa mga comment section po, Sir Lito, na imbis na makinig siya yung kahapon sa opening statement noong sa prosecution panel, doon sila sa medyo laway na natutok, na distract, tapos kanina na naman Sipon, yan o. doon sa pasintabi sa Sipon, yung mga ganito po. So kailangan talaga Kadiri itong mga to. paghaharap ka kasi ang daming Telenovela manonood. ka. Opo. Telenovela nga yan, Admar, no? Yan ang problema sa ganyang trial na in full view of the public, no? Bansa pa naman tayo ng mga mahilig sa telenovela, kaya tingin natin dyan telenovela din, ano? It's sad, it's a sad reflection. Pero lalo namang akong hindi ko maintindihan itong mga ilang kaparian ng Romano Katoliko na nagpunta pa dun sa Senado nung Sabado at Ayun na mag-uumpisa na yung unang linggo at ikatlong araw. Ito na ho ang huling sesyon ngayong linggo diyan sa impeachment court. So Luis, maraming salamat. Mag-uumpisa na ho, kaya kailangan ko nang putulin to dahil magpupunta na ho tayo. So Luis, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas.